Speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI-generated video. Wala naman problema siguro sa sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media I were a social media Lutang. account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Ayan na, tingnan nyo to. Produkto ko Oh. eh. Nakita niyo yung post ni Bato? Walang problema doon. Ayan na. Babasahin ko po yan, yung maliit na yan. Sabi dito, at least the children understand the situation. Listen up, yellows and communists. Yan. Oo. Paano naging children yan? AI yan eh. O, si Basti naman, ang sabi dito, and the liberals say they have General Z support. Come on. O, di ba? Nagpakalat po sila ng fake news. Fake news po ito kasi hindi naman po ito mga tao. 'Di ba? Hindi po ito mga tao. Tapos ang fake news po na pinakalat ng dalawang tanga, suportado po ng isang tanga rin. Suportado po ni Sara Duterte. Vice President ka pa naman tapos ganyan ka mag-isip. 'Di ba? Bobo. AI nga eh. Ayan no, at least the children understand. Paano naging children yung AI? Si Sara Duterte, naninindigan talaga, wala daw masama. Pero si Bato, binura na yung post. Nahiya. Pero si Sara Duterte, nanindigan, suportado po ang fake news. Ang galing. Ang galing. Diba? Believe talaga ako dito sa taong ito, no? Ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre. Ayan. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, ayan ha. Oo, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. Ayan. Syempre, no, may TikTok po tayo, may Facebook page po tayo. Nako, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts mga pre. Ayan na, magkita-kits po tayo dyan. So, ito na nga mga pre, no. Bigyan po muna natin ng reaksyon itong banat ni Atty. Claire Castro, no. Patungkol dito sa fake news na pinapakalat po ni Baste at Bato. Yung kanilang mga shinare, di ba? Igop lang tayong kape. Tingnan po natin ang bigyan po natin ito ng reaction. Panoorin po natin yung video. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Dyan nga, sila nga yung founder dyan eh. Sila nga yung kumbaga pinakautak ng fake news. Kasi bakit? Bakit ko nasabi? Yung mga maliliit na mga vlogger-vloggeran, nagpe-fake news. Suportado nila yung kanilang tatay. 'Di ba? Tapos gumagawa sila ng fake news. So nakakaduda ka, ano ba galing tong fake news na to? Malamang sa mga taong yan. 'Di ba? Sa mga tae. Pasintabi po sa mga kumakain ha. Pasintabi po. Malamang dyan talaga. 'Di ba? At tama po, si Atty. Claire Castro. Dapat hindi sana nanggagaling yung fake news kay Bato, kay Baste. Pero dahil nga mga bobo, hindi alam kilatisin yung AI sa totoo, ayan, share ng share. Siguro kahit alam naman nilang totoo. Basta pabor sa kanila. Share, kahit fake news. Di ba? Bobo nga eh. Wala magagawa natin dyan. Tuloy natin. Nakakaduda, mas nakakawala ng
tiwala Mm. kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Kaya ngayon tiwala natin sa mga Duterte na wala. Dahil unang-una, bukod sa mamamatay tao sila, fake news pa. O, di ba? Lahat po ng ka-fake news nang galing po sa kanila, ako'y naniniwala dyan. Bakit? O, anong example ko? Sara Duterte, magaling mag-fake news yan. Magaling magsinungaling. O, anong sabi ni Sara Duterte? Hindi ako mag-i-endorso ng mga politiko. O, pagdating ng butuhan, nag-endorso. Pinendorso yung traidor, si Aimee. Sino pa? Si Camille. Mga duplikara. O, di sinungaling. Fake news. Hindi kayang panindigan yung kanyang mga binitawan salita. Diba? Tuloy natin. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news. Pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Ayun, ang ganda ng sagot ni Atty. Claire dun, ano? Oo, lupit. Diba? Oo, sapol. Taga-gobyerno pa yung gumagawa, pero hindi po ibig sabihin na pag taga-gobyerno lahat. Mga kampo lang po ng mga Duterte. Sila po ang magaling dyan. Kasi ang may pagyayabang lang naman nila sa Pilipinas, fake news. Oo, kasi wala na pong nagmamahal sa kanila, kaya doon sila kukuha ng lakas ng loob sa AI-generated video. Yun po yung pag-asa nila para makapanlin lang ng mga Pilipino. Para masabi nila sa mga Pilipino na, maraming nagmamahal sa amin, pati kabataan. Naalala nyo, no? Nung mga nakarang araw, nag-rally yung mga kabataan para matuluyan ng ma-convicted or ma-convict itong si Sara Duterte para matuloy lang yung impeachment trial. Galit na yung mga kabataan, yung mga estudyante nagagalit na. Nagkaisa sila. And then ngayon, biglang magsishare ng video fake. Estudyante din. Kunyari, ayaw nila ng impeachment. Yung pala, AI lang. Diba? Wala. Pag Duterte yung sinamahan nyo, sira yung buhay nyo. Okay, manablahay manag mga ano. Kanang mga naunga na, manablahay man na. Ay, sorry. Ito na. Isunod natin ito. Isa-isahin natin yung sinabi ni Sara Duterte dito, mga pre. Yan. Yung kanyang kabubuhan dito, pag-usapan natin. Ito na. Pasok! Speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI-generated video. Wala namang problema siguro sa sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi... Eto, walang problema dyan sa pag-share ng AI. Okay yon, Sara Duterte. Pero ang problema dito, nililin lang ng AI na to yung mga Pilipino. Sinasabi ng estudyante ko na yan na hindi sila pabor sa impeachment. Ha? Hindi sila pabor o ayaw nila ng impeachment. Wala namang ganong video eh. AI. Fake news. Katanga-tanga talaga ng ating VP talaga. Okay lang kung may AI dyan, nagpo-promote ng produkto, sarili mong gawa, pwede yun. Diba? Pero yung magpapakalat ka ng mali impormasyon, tapos suportado pa ng isang vice president, anong tawag namin sa'yo? Pwede isa ka rin bobo, tanga. Tama? Ako yung nagtatanong. Nagtatanong lang naman ako. Anong tawag namin sa'yo? Bobo, tanga. Suportado mo pa yung shiner ni Bato de la Rosa at ni Baste. Si Bato de la Rosa, binura na nga yung video, nahiya. Ikaw, dahil wala kang hiya, pinaglaban pa yung kabubuhan. Baste naman. Alam kong bobo ka, pero mas binubuhan mo pa ngayon eh. Tuloy natin. Hindi ginagawang negosyo.
Kumbaga, if I were Okay lang mag-share ng AI. Basta hindi ginagawang negosyo. Okay lang pala yung fake news. Basta fake news, okay lang, mag-share daw kayo, sabi ng bobo nating Vice President. Kahit fake news, basta wag nyo lang gawing negosyo kasi. O okay lang daw. Sabi ng ating bobo at pinakatangang Vice President ng Pilipinas. Okay lang pala yun. Walang problema, mag-share lang kayo. Okay lang. Diba? Ang galing talaga ni Lustay. Ibang klase yung explanation. Hindi maabot ng utak namin. KO! Bakit kaya ganito ang ating Vice President? First time in the Philippines, nagkaroon tayo ng pinakabobong Vice President at pinakalutang na Vice President. Walang iba kundi itong nire-reactionan ko ngayon. KO! Tuloy natin. social media, kumbaga, if I were social media, I were a social Naglo-loading. Nagloading man ang utok, madam. Unsa naman na? KO! media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi Walang problema doon kahit fake news, ano? Kasi ang caption kasi ni Bato, malayo doon sa shiner niya. Kasi pinapalabas niya sa caption ni Bato na totoo yung video. Natauhan daw, naintindihan ng kabataan yung nangyayari sa Pilipinas. Baka naintindihan ng AI-generated video, hindi ng kabataan. KO! Yun yung atong Vice President. ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Ay, naku po. Sabi pa dito ng diehard Duterte supporters, ano kung AI? Tama naman ang message. Mag-focus kasi kayo sa message. KO! Ay, naku po. Bobo lang. So, anyway, mga pre, ayan wala tayong maasahan dyan kay Sarah. Ito na. Bigyan po natin ng reaksyon itong banat. Representative elect Leila de Lima binatikos ang pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara. Tingnan natin at panoorin po natin yung banat ng Leila de Lima. Okay? Sa Senado. Panoorin po natin. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House. Harap-harapan na po talaga tayo niloloko. Pinangungunahan ni Chis Escudero. Naniniwala po ako dyan. KO! Patuloy na wala lang. Pabunjing-bunjing lang sila dyan sa Senado. Suportado nila yung mamamatay tao at magdanakaw. Pero yung katotohanan, bakit nga naman sila susuporta sa katotohanan? Hindi na sila magkakapera dyan. Diba? The Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least... Oo nga, no? Tingin ko rin naman sa sa Senado, palengke. Bakit palengke? Si Padilla, gustong magsuntukan. Bakit? Hindi man abot ng utak niya yung mga pinag-uusapan dyan sa Senado. Kaya gagawa ng eksena para magbida-bida. Diba? Para magpasikat. At para hindi mapahiya. Ganun naman yun eh. Hindi mo abot yung pinag-uusapan sa Senado, gagawa ka ng eksena. Ganun yun. Is doon, may nagtitinda ng totoo. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February,
The Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? Ni hindi din Ang gusto nila, dismiss na yan. Bakit? Pag yan ay nasa ano na talaga, nasa Senado na. Oo, hawak na nila yan at haharap na si Sara Duterte. Ito yung ebidensya, ito si Sara. Paano pag nanaig yung ebidensya? Ang taong bayan nakatingin. Nakatingin yung taong bayan. Andito yung ebidensya, si Sara mababa lang. Sinungaling, nandito. Nanaig yung ebidensya. Ngayon, ikaw, senador kang DDS ka. Tapos, hindi mo papanigan yung ebidensya. Ang papanigan mo pa rin si Sara Duterte. Mayayari ka sa batas, mayayari ka sa taong bayan. At yun yung ayaw mangyari ng Senado. Kaya gusto nilang i-dismiss yan para hindi umabot sa puntong ganun. Mahirapan na sila dun. Pag bumaliktad naman sila dito, okay. Ngayon, pag-iinitan naman sila ng mga Duterte. Wala silang takas. Kaya ang gusto nila, i-delay para ma-dismiss. Yun. Yun yung nakikita ko dyan. Ininig ang House prosecutors para depensahan ang articles of impeachment. Ni hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Shame on the rest for this travesty and ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Saludo po tayo dun sa 5 senador na talagang nanindigan para sa Pilipino, para sa bansa, para sa lahat, no? Kasi sila po yung nagtatrabaho ng totoo sa Pilipinas. Okay, hindi ko alam dun sa ibang senador bakit ganun mag-isip, no? Bakit panig dun sa kampo ng kadiliman. Hindi ko alam, pero ganun pa man, pinapalakpakan po natin yung mga 5 senador na yan. At pinagtawanan kayo kasi 5 lang daw kayo. Sige lang, tawa lang kayo. Nasa bandang huli ang pagsisisi. Nasa Biblia yan eh. Tawa ka ngayon, bukas iiyak ka. Ganon yun. Tawa lang kayo ngayon, sige lang. Yabangan nyo. Galingan nyo magyabang. 5 lang sila yung bumoto. Ano kayo ngayon? Ganon sila eh. Pero tandaan natin, huwag yung kakalimutan yung nasa Bible. Tumatawa ka ngayon, bukas iiyak ka. Sige lang, tawa lang, magbida-bida lang kayo. Diba? Baka matulad kayo nung paghuli kay Digong noon. Nagtatawanan kayo kasi, wala nang ICC at tagal na. Gulat-gulat tayo, nandyan na pala. Inabangan na pala si Digong. Masabi pa nung iba, mauuna muna kayo sa akin bago nyo makuha si tatay. Nang nando na sila General Torre, asa na kayo? Nagtago. Nauna pala yung tatay nyo eh. Tapos kayo, asan? Wala, tago. Kaya, ay nako po. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. And maraming salamat po at kita-kits po tayo sa mga susunod na video. And meron po tayong TikTok dyan, meron po tayong Facebook page. Nako, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Magkita-kits po tayo dyan mga pre. So yun lang po yung ating video. Baway po muna.
pansamantala.